Samahan niyo ako mga katropa dahil ngayon gagawa tayo ng super easy pero napakasarap na fresh chili oil recipe. Perfect ito sa siomai, noodles, fried rice, dumpling at kahit na simpleng pritong ulam. Welcome sa Chef Angel Kitchen. Lutong tunay, lutong Pinoy. Sarap na siguradong babalik-balikan. Kaya tara na at magluto tayo. So mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa tayo ng napakasimple pero masarap na fresh chili oil recipe. So maganda po ito pang partner sa siomai, sa mga noodles, sa mga fried rice, at kahit ano po mga simpleng prito na ulam. So ito na po yung ating mga ingredients. Gagamit tayo ng siling maanghang. Yan po, mga about 1 kilogram po yan. So depende po yan sa inyo kung ano pong uri ng sili ang gusto nyo pong gamitin. Of course, iba-iba po klase ng mga sili. So ito po, galing po itong India. Yan po yung itsura ng siling maanghang sa India. Okay? So, meron din po tayong star anise, isang pirasong star anise, isang bay leaf. Yan naman po ay pampa-enhance na po ng bango. Yan po ay optional lamang. This is about 2½ cup na oil. Cooking oil, pwede po kayo gumamit ng canola, vegetable. Kung medyo galante po kayo, pwede po kayo gumamit ng olive oil. Garlic. Pagdating po sa garlic, the more po na mas marami pong garlic, of course, pag masarap po, pag garlicky po yung lasa ng ating chili oil. Suka. Yan naman po, additional preservative po. Lalong tumagal yung ating chili oil. Hindi po siya aamagin at mahaba po ang kanyang shelf life. Oyster sauce. Ito po, magbibigay ng lasa sa ating chili oil. Optional ingredients, beef powder. Pwede rin po kayo gumamit ng beef bouillon cube at brown sugar. Yan po. Yan na po lahat yung ating mga ingredients, mga katropa. So ilalagay ko po ang lahat ng exact measurement po nito sa description box. Tingnan nyo lang po doon kung gusto nyo po ito makuha ng tama. So without further ado, mag-start na po tayo. So mga katropa, medyo mabusisi ang paghawak ng fresh chili. Kaya kung sensitibo ang balat nyo, please wear gloves. Pwede nyo itong itadtad ng pino gamit ang kutsilyo. Pero para mabilis at pantay ang texture, gagamit ako ng food processor. I-pulse nyo lang ng ilang beses, ayaw natin itong maging puree or maging juice. We still want those beautiful tiny chunks and seed visible sa chili oil natin. Isinabay na rin natin mga katropa sa paggiling yung ating garlic. So kung inyo po napansin, naglagay po ako ng kunting mantika dyan para po maganda po ang ikot ng ating blade para maging smooth po siya. Yan, ganyan na po ang gusto nating texture. So guys, pwede po kayong gumamit ng siling labuyo kung gusto nyo ng extra spicy o red finger chili para medium balance lang ang anghang. Katulad po ng aking ginamit ngayon, ito po ay red finger chili kaya hindi po siya masyadong maanghang na maanghang. So mga katropa, mag-start na po tayo. Ilagay lang po natin yung ating mantika sa ating kawali. So wag mo natin hintayin na ito po ay uminit ng uminit. Ilagay na po natin kaagad yung ating chili na nagiling. So kailangan po, start po na tayo sa katamtamang init lang. Ayaw po natin na sobrang init yung mantika para hindi po siya masunog. Hayaan po natin na gradually na mag-increase ang temperature ng ating mantika. Iwasan natin dito na kumulo po siya ng husto at lumabas po ang flavor at moisture ng sili. Guys, lutuin natin ito sa mahinang apoy na sa 10 to 12 minutes. At mapapansin nyo na unti-unting nagbabago ang kulay ng langis. Magiging deep translucent red siya habang sumasama ang anghang ng sili sa oil. So after 12 minutes, ilagay na po natin yung ating star anise
at yung ating bay leaf. So maganda po yan pang-enhance ng amoy at aroma para po mabango yung ating chili oil. And then, lutuin pa po natin ito ng mga 3 minuto pa para ma-infuse natin at ma-extract natin yung amoy ng bay leaf at ng ating star anise. After 3 minutes, tanggalin na po natin ito sa ating chili oil. So, nakuha na po natin yung amoy at aroma na gusto natin. This time, medyo lumubog na po yung sili sa mantika natin. Dito na po natin ilagay yung ating suka. Ito po tutulong para magkaroon po siya ng preservatives at hindi po basta-basta masira yung ating chili oil. Pakuluin po muna natin yan bago po natin haluin para ma-release po yung acid. So after po maluto yung ating suka, isunod na po natin na ilagay yung ating oyster sauce. Ito po ang magbibigay ng umami flavor at magpapasarap po sa ating chili oil. And then sunod na po natin yung ating beef powder, optional ingredients, at yung ating brown sugar. Yan. So haluin na po natin hanggang matunaw po yung nilagay nating mga additional na pampalasa. So mga katropa, I think okay na po yung ating chili oil. So guys, luto na po yung ating chili oil. Yan na po yung homemade chili oil natin. So yung cooking time po niyan is inabot po ng mga 35 to 40 minutes. Yan na po yung pinaka-finished product natin. Maganda po yung pang side dish. Pwede po yan sa siomai, sa mami, sa mga noodles po, or any fried fish, chicken, appetizer po yan, pampagana ng kain. So, pwede po natin itong gawin sa bahay. Pwede po natin ito pang negosyo. So, ito po, gagawin ko po dito. Ito po yung aking papalamigin ko po muna ito. And then, nilalagay po natin sa garapon. Yan. So, guys, sana nag-enjoy po kayo sa ating recipe for today. Ako po, si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless.